Hi Aries, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo this week. Ano nga asahan nyo? Anong parating? Any guidance? Kamusta kayo Aries? Aries energy this week, June 8 to 14. Any message po para sa mga taong ito? Guidance, Aries. Agad-agad, no? Hindi kailangan laliman, katakutan, ano paman kapag merong mga baraha kagaya ni The Devil ang umangay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Actually, along sa ilang baraha mo ay si celebration na maaring lalo pa kung alam mo sa sarili mo na ikaw kasi with the devil is in the 10th. Astrologically, 10th house connected sa career. Career sector talaga si the devil. So, dalawa lang yan. Either nagsikap kayo, nag-push kayo, may pagkalabis, sobra kayong nag-effort, nag-put ng energy, or may kulang. Pero along sa ilang baraha mo ay sabi ko nga, celebration. So, meron kayo celebrate. Unang-una nakikitaan ko ng tatag. Pagdating sa buhay, paggawa, trabaho. Hindi man yan agad-agad visible ngayong linggo. Weekly lang naman tayo, pero i-claim na natin na ano man yung pinagsisikapan nyo, lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili, na push kung push lang, grind kung grind, walang imposible. May dumara ang eroplano, why not? I see travel din sa inyong sign, why not? Could be connected sa business, sa work, or for pleasure. Kasi dito yung ilang connections nyo, kahit kasamang ilang kaibigan, nasa Gemini season pa rin tayo, and right now nag-highlight talaga ang travel. Kahit short distance travel, short trips, kasamang yung relatives, your cousins, your siblings, kasi sa 3rd house, dyan yun. Pero sa tarot, si 3 of Cups, connected sa network, your teammates, workmates, so maaaring patuloy na productivity and busy ang linggong ito. Pero pinapaalalahanan ka rin, no? With the devil. Aking ulitin, labis or kulang lang naman ito. Kamusta kayo health-wise? Hindi isang health advisor si Moonchild kasi nakikita ko dito na ang daming ganap or ang daming tumatakbo sa isip nyo, yung thinking nyo, or sa ilang connections na maaaring may kaugnayan, trabaho, pera, relationship. So, nasan kayo dito, Aries? So, physically, mentally, emotionally, pakiramdaman din ang sarili. You have to listen to your body. So, part na yan, of course, kayo pong higit na makapagsasabi. Stay balanced, guys. Okay? And walang imposible, very positive as long as nandito yung pagiging totoo nyo rin, diretso lang, klaro sa inyo, merong ganda, may kasiyahan pa nga sa inyong mga paraan. O yun lang yung pinaka-advice, celebrate life. Celebrate your small wins, Aries. Meron kayong patuloy na nagagawa. Merong progreso. Ayan. Yakapin nyo kung ano yung ngayon. Yun naman yung mahalaga. Be present. Kasi very futuristic, this T2 of Wands, malayo ang tingin. At kung ano man ang naisip niyo, nakikita niyo kayo. 6 months, a year from now, walang imposible. Patuloy lang gamitan yung energy as an Aries. Very action-oriented naman kayo. Present yung mga enerhiya nyo at pagiging totoo. Paawang katotohanan lang. Wala kayong dapat ikabahala. Ito yung guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Taurus energy, Taurus, kamusta kayo? Any message po para sa mga Taurus na maaaring makapakinig nito this week? Guidance? Anong kanilang asahan? Anong parating? Any message para sa mga taong ito? Taurus, this week, June 8 to 14. Mensahe, okay, sandali. May umaangat.
nakabukas. Shuffle natin ito mabuti bago at pagkatapos natin gamitin. Marahil kailangan kong maipakita. Patawarin, hindi ko napuna, but this is the Judgment card, the Five of Cups. Ay tayo, any clarifications? Marahil kailangan mapaangat yan. Para sa inyo, Taurus energy this week, anong kanilang dapat marinig? Guidance po. Taurus. Sige. Hindi natin pipigilan, medyo marami ito. Meron ba kayong travel? Umaangat din ng travel. Kahit short distance travel. Kahit sa simpleng pagpaplano. Kasi parang meron kayong mga gustong mapuntahan. Looking forward kayo dito. Marahil ito yung isa sa mga minamanifest nyo. Any travel plans? Okay. So, marahil kailangan mabanggit yun, no? Maaaring may mga plano, ito yung ilang plano na napornada. Or parang natatagalan, may ilang delays, pero pwedeng mapaangat yung opportunity this week. Tayo po ay weekly lang naman. Kahit connections, reconnections, reunion, kahit over the net, merong hi and hello na ganapan ngayon, especially si Mercury, which is the planet of communication, travel yan, transportation, ay nasa inyong mga third house. Yes. So, merong maaring kahit weekly lang naman tayo, sabi ko nga, hi and hello, or kamustahan sa ilang connections, kaibigan, your siblings. Kasi third house, guys, nag-highlight ang inyong mga third house. 3 connected yan. Ito, 3 of Wands. Una, transportation, communication. Diyan yung pumapasok yung mga relatives nyo, your cousins, your neighbors, your siblings, kung meron man. Lalo kung LDR kayo at malalayo kayo sa bawat isa. So, marigay pa lang meron kayong gustong paghandaan. Or why not, may isa katuparan na yung mga, sabi ko nga, in a way, na pornada, na mga plano, yung mga, baka habol kayo. Maring humabol kayo sa huling hirit, kumbaga, huling hirit sa tag-init. Ganun. So, yun yung pinakaunang message na nakita natin. Other messages, I feel for some, ay higit na magiging emotional or conservative, sensitive this week. Meron bang ganun? Napakahalaga, no? Very important na this week sa inyong paraan paangatin yung boses. Iba pa rin na nailalabas yan. I mean, meron kayo na pagsasabihan kahit over the net yan sa ilang connections. Lalo kung medyo hindi nagiging madala yung inyong mga damdamin. Or sabi ko nga, emotional. Na okay lang naman. I mean, dumadaan tayo dyan. Pero I feel for some na malaking bagay na meron kayong nakakausap, nasasabihan. Someone syempre pa na mapagkakatiwalaan. Okay. Babalikan ko yung travel. If ever meron man, napakalawak ni third house. Communication, travel, connections. Maaring may ilang delays or glitch. Baka ngayon pa lang ito mararamdaman na mapornada naman. Yung ilang plano. May ilang hindi pagkaklaro. The Judgment card, naka-reverse. So, very important to be clear sa mga intentions, magplano para sigurado. Kasi mayroong tendency na baka may ilang unexpected ganap or maging makalimutin kayo. Makakalimutin. Okay, so mag-set kayo ng plans, guys, hanggat kaya. Since nagbibigay din si third house. Travel, transportation, check, double, triple check everything kasi baka meron makalimutan or sa daan, baka may pagka-traffic, so stay balanced, stay calm. So, wala tayong control sa kung ano mong pwedeng maganap sa paligid, pero kayo, okay? Wag papa-apekto or wag, especially kung mag-resonate na emotional, sensitive, yung mood swings, so kalma. Okay, bilang tayo tao lang naman. Pero sabi nga nila mga bagay-bagay may dadaan sa mabuting usapan. So communication is the key.
Alam ko may hugot, weekly lang naman tayo, pero may magandang progress, liwanag ang umaangat naman dito, or yun yung kailangan yung marinig. Pagiging klaro lang sa bawat aksyon, desisyon na pwede nyong gawin. Si Mars din kasi ito right now, planet of energy action, nasa inyong mga sign pa rin. So, wag padalos-dalos, may tendency na maging impulsive or reckless kayo sa pwede nyong aksyon or sa daan, mag-ingat, double, triple, wag magpapadalos-dalos again. Siyempre, hinay-hinay, kalma. Take everything one day, one step at a time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig this week. Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Kamusta kayo Gemini? Andito pa rin tayo, Gemini season, happy birthday. Sa mga nag-celebrate na or magse-celebrate pa lang, ano na, saan na tayo? Akala ko ba may papansit? Charot. Eto na, kuha tayo ng guidance ha. Anong asahan niyo this week? Weekly gabay tayo guys. Gemini energy, guidance po. Anong kanilang kailangan marinig para sa'yo? Gemini, na maring makapakinig nito. Okay, June 8 to 14, 2026. Any message? Excuse me po, patawarin sa boses ni Moonchild. Tayo ay inuubo ng bahagya. Gemini, kamusta? Birthday na, kaarawan pa. Any guidance po para sa mga taong ito? So, okay. So, pagiging busy, productive, ang nakita natin agad kahit na mga birthday season nyo. Money. Maybe, ngayon pa lang money is on your mind, add tayo. At the same time, sa relationship rin po, umangat din. I see money-making opportunities. Sobrang magkakonekto. Tingnan mo, 6 of Pentacles, 8 of Pentacles, connected po sa work. So, kung saan kayo pwedeng kumita, sobrang mag-apply astrologically kasi nag-highlight pa rin ang inyong mga second house of money. Ang second house, dyan yung matatawag na hard-earned money, hard-earned income. Kung saan kayo kumikita, kung saan kayo nagtatrabaho, kita mo siya. Naka-reverse kasi madami kayong gawain ngayong linggo. Madaming pwedeng ihain ng universe para sa inyo. Na ang ganda, yung blessing of work. Blessing, sabi ko nga, money opportunities, money-making opportunities, guys. At dito, i-claim natin na angat ng higit ang inyong pagiging generous. Higit kayo makapag-share o makapagbibigay. Makapagpapansit, sabi ko sa inyo. Sa 6 of Pentacles. Naka-reverse man ito, nasa progreso na kayo ha. Tayo po ay general reading. I-claim natin yan na makapag-share kayo sa inyong mga paraan. So, sa reality, guys, syempre pa, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Pero yung income, nakikitaan natin ng merong magandang progreso po. May magandang flow. Lalo kung i-compare nyo ito nitong mga nagdaang linggo. Tayo ay weekly. Kasi si Venus at si Jupiter, meron tayong tinatawag na Venus-Jupiter conjunction na maaaring nabanggit ko na rin sa mga past readings natin itong mga nakaraang linggo. This weekend mangyayari, June 9, guys. At magbibigay din po yan sa inyong money house, money sector. So, abundance, money, wealth, abundance, beauty, attraction, andito na lahat, mapapasana all ang lahat sa inyo, Gemini. Hindi nyo pa man ito ma-realize ngayon. But I see na hindi lang kayo dito ang magsiselebrate. Pero kasama na dito ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Yes.
Since si Venus, this week rin naman ito mangyayari, ay magbibigay diin na sa inyong mga third house din. Kanina ko pa naman mention si third house. Naturally, Gemini, you're in the third house. So, marahil kailangan nating mabanggit na to. Si Venus, which is the planet of beauty attraction, maaaring merong, ito, kung aking i-apply sa ilang unang bumagsak, money talks. Okay, pwedeng mapag-usapan nyo kung paano kayo kikita, kasama ang partner mo umangat sa inyong baraha, if ever in a relationship, business partner man or personal na karelasyon. Mag-iisip kayo, maaaring ngayon pa lang nagpaplano na kayo kung paano pa kayo pwede or saan pa kayo pwede kumita na ang ganda. So, take advantage, guys, sa ilang galawan ng planeta or sa ilang bumabagsak sa barahan nyo. Ito lang po yung guidance, okay? A guidance lang ang maiiwan ng baraha. Totoo yun. Nasa tao pa rin ang gawa. Nasa atin pa rin yan. Nasa Diyos ang awa. Say true. Sa kanyang nilikha, ang ating universe, yung ilang ganapan dyan. Pero, everything's still up to you. So, ito yung paalala ng baraha. Work on your relationship, partnership, business. Walang imposible. Take advantage nyo tong Jupiter, especially Venus-Jupiter conjunction this week. Guys, kung feeling nyo, parang wala naman moonshot. Kabaliktaran naman yun mga nangyayari. So, maybe this is a message, a sign. Baka kayo ay nasa maling sector na pala or posisyon kung saan kayo kumikita. Dapat ito po ay mayroong magandang flow. I-claim natin yan ha. Okay? Pero kung alam niyo naman sa inyong mga sarili, yes, Moonchild, binibigay ko yung best ko, nakikitaan ko naman na parang mayroong opportunity to na kumita. Ito na yun, simula na to, i-claim natin na mas makikitaan nyo ng magandang progress ang inyong trabaho or kung saan kayo kumikita as I've mentioned. Okay? Basta't andyan yung commitment. Okay, yung talagang determination nyo rin na meron kayong makitang resulta, yung strategy nyo, yung pagiging creative nyo, walang imposible. Guys, yung resulta again, yung outcome at the end of the day, wala po sa mga baraha. Still, everything is up to you. Push lang tayo ha. Patuloy na maniwala. At pag-uusap, since yung nagbibigay DNA, connect, communicate, get more information, do your research, patuloy na maging open sa mga bagong aral or pwede pa kayong matutunan kung paano nyo mapapalago ang inyong mga sarili. But I see growth, guys. Patuloy na growth. Pag-expand ng inyong network, connections, kahit over the net, may mga taong pwedeng tumulong sa inyo na pwedeng makapag-ambag. Yes, merong benefits. Hindi sa naghihintay tayo ng something benefits. Pero, marireceive nyo yung alam nyong deserve nyo kapag patuloy kayo magiging bukas sa mga pagbabago rin, or kahit sa simpleng suhestyon, opinion ng ibang tao. Ang daming pwedeng magandang possibilities, si Seven of Cups. Marami kayong pwedeng matanggap. Actually, regalo yan. Since birthday nyo, i-claim natin na merong pabaso si Mayo. Pabaso. Merong pabaso ang inyong mga partner. Why not? Mag na naman yan, Moonshot. Cherries, hindi. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. So, may mga parating. Meron kayong matatanggap. Gaano man kabongga yan or kaliit sa inyong paningin, but this is something satisfying, fulfilling sa feeling kasi pinaghirapan nyo or alam nyong deserve nyo sa relasyon man or pagdating sa inyong pinagkakakitaan. Alam ko may hugot pa. May isahing gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo. Happy birthday, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot scope tayo from June 8 to 14, 2026. Kamusta kayo? Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo this week, Cancer. Anong kailangan nyong marinig? Message po. Any guidance para sa mga Cancer ngayong linggo? Anong kanilang aasahan? Anong parating sa mga
Cancer. Anong ganap? The Judgment card. The Strength card. Okay. Major Arcana. Be clear, guys, sa inyong intention. Buksan nyo ang inyong mga mata. Buksan ang mga mata. Kasi baka nakapiring yan. Iapalalahanan kayo dyan pa lang. Meron kayong power, meron kayong strength to do some action, decision, kaya lang minsan napapangunahan ng emosyon as a Cancer. Or minsan may ilang doubt sa strength nyo. 8 of Cups. Try, guys. Why not? Take risk. Take more chances para sa inyong sarili. Try one more time. Sa mga ano pa man yan ha, ano pa man yung mga gusto nyong gawin, meron kayong lakas. Note to self, to kay Moonshot. As a Cancer myself. Okay, minsan, marahil, meron talagang yung fear, yung doubt, yung worry, to take risk. So, just because parang hinihikayat mo kasi Moonchild, baka masisi pa tayo. So, syempre, this is something, if ever meron kayong gustong gawin sa buhay nyo, ano pa man yan, sa trabaho, negosyo, love, this is something na pag-aaralan, pagninilayan, napakahalaga na yan ngayon. Yes, dadaan sa proseso. Huwag kayong ma-stuck sa ilang situation na alam nyong meron namang solusyon, resolution. Alam nyo, note to self to. Sa akin talaga nang galing, kung alam nyo lang. Marami rin tayong pinagdadaanan, pero maraming tumatakbo sa isipan nyo ngayon. Kung kinakailangan nyo ng someone na pwedeng magpayo, it could be a mentor, a guide, guardian, your parents. Kahit sa simpleng pagpapayo, nakikita ko dito, patuloy raw kayong maging bukas dyan. Okay? Ito kasi pwedeng kusa niyong maramdaman na kailangan ko nga ng kahit paano, meron akong maririnig. Okay? Minsan kailangan lang natin ng ganun yung assurance or minsan yung a message. Okay? Na hindi kayo mag-isa, Cancer. Alam niyo, may hugot. Weekly lang naman tayo, pero may ilang connections, kung magiging bukas kayo dito, collaboration, partnership, offer, guys, ang daming pwedeng ihain sa inyo ng universe than usual, actually. Kasi astrologically, itong mga past readings natin, maring naririnig nyo na to sa akin, pero meron tayong darating na Venus-Jupiter conjunction, magsasalpukan sila. Kasi si Venus, the planet of beauty, attraction, money, love, ay nasa inyo pa ring sign as well as with Jupiter. Jupiter is the planet of abundance. So, magsasabay sila. It's up to you, Cancer, paano mo ito iti-take advantage. Paano mo gagamitin. Napakaganda itong pagkakataong ito. Itong linggo na ito, napakitaan mo sila. I-showcase mo ang iyong kakayanan. Actually, si Mercury rin, which is the planet of communication, connections, collaboration, partnership, using the internet, social media, i-showcase nyo na ang inyong mga kakayanan. Guys, higit kayong makikita, mapupuna, mapakikinggan. Umangat ang inyong maganda, ang inyong aura. Ano pa ba? Sabi ko nga, unang bagsak pa lang, meron kayong strength. Meron kayong lakas, huwag pagdududahan ito. Weekly tayo, this week especially. Meron tayong mga ganapan sa astrology na kung mapapaangat nyo lang, yung sincerity rin sa inyong mga puso. Yung clarity with the Judgment card. Sa mga gusto nyo pang gawin, walang imposible, guys. Especially kung kayo mga nasa buy and sell, nag-affiliate, i-showcase nyo na, guys, this week. Magplano na kayo ngayon pa lang. I-present nyo na yan. Napakagandang itong linggo na ito. Best week to present something sa trabaho
or kung naghahanap kayo ng trabaho, magpa-interview kayo. Ay, magpa-interview. Yes, ito lang ang minsan kalaban talaga natin, ha? Yung kalooban, laksan ng kalooban. Tiwala sa sarili, sa proseso, at higit sa kanya. Sabi ko nga, the Hierophant, this is someone na matatawag mong guide, your parents, kung saan kayo hugot ng lakas. Pero kung feeling mo, Moonshot, mag-isa lang ako. This is someone na katataas, ang ating nag-iisang creator, ang Lord. Maging ano pa man ang inyong faith, samahan lang ito ng dasal. Hindi kayo nag-iisa. Meron kayong gabay. Pangatin yung mga creative side, yung diskarte nyo, meron kayo niyan. I see opportunity, guys. Limitless. Ang daming, actually, reversal ha. Parang ngayon pa lang, pinagpipilian na kayo. Nasa options, choices na kayo. Or kayong pwedeng merong pinagpipilian. May mga potential partners tayong nakikita. Or even mga, the Hierophant. So, reversal yung mga messages. It could be someone higher ups, mentor, your boss, clients, may mga backers. I feel na you will meet the right people at the right time this week. Weekly tayo, pero i-claim natin to. Ito lang, wag lang kayong pangungunahan ng kung ano pa man. Negativity, emotions na alam nyong hindi makatutulong sa pag-usad mo. Cancer. Wag kayong ma-stuck. Okay, so weekly, just because weekly lang tayo guys, hindi naman agad-agad kailangan yung resulta. Guys, yung resulta, yung outcome mula po sa mga baraha. Maring para sa ilan, tayo po ay general reading, ay hindi agad-agad, wala namang overnight success. Pero kung ngayong linggo, magsiset kayo ng intention, pagpaplanuhan, at syempre pa, aaksyonan. Papaangatin niyo yung mga oras nyo, kahit yung mga presence niyo lang. Set your intentions, guys. Ano mang pundasyon na pwede nyo mabuo this week or gagawin, sisimulan, hindi po yan imposible na may paglago. I-claim natin yan. Okay? Lumalago kayo. Merong magandang progreso. Itong mga pwedeng makilala nyo, makakonekton nyo ngayong linggo, may pang long term akong nakikita. Or meron kahit sa simpleng pagpapayo, opinion, suggestion, kung patuloy rin kayo magiging open dyan, kahit over the net. Nakikita ko yung energy ni Leo once pumasok si Venus sa mga Leo this week rin yan. Yes, saalis na sa mga sa sign nyo. I think syempre, hindi ko rin alam yung galawan, guys, ng mga planeta. Lumilipat-lipat yan, guys. Lagi kong na-mention, nothing is yet set in stone. Patuloy naman yung pagbabago. So, sabay tayo dyan. Once pumasok si Venus sa sign mga Leo this week, by Saturday, connection, communication pa rin yan. Kahit over the net, the internet, yung mga bosses nyo, yung mga communication skills, paangatin yan. Mahirap kayo hindi mapakinggan, mapuna. Ano man yung binibenta nyo dyan. If ever, kayo mga sabi ko nga nasa affiliate, nag-affiliate, nagbebenta online, anything connected sa technology, sa mga gadgets, ang lawak ha. Money-making opportunities, may mga magagandang potential lang pwedeng ihain sa inyo ng universe. Try lang. Patuloy na sumubok. Guys, huwag niyong sukuan ang bataan. Cherish paangatin ang kakayanan. Meron kayo niyan. Ito yung umaangat na guidance advice. Alam ko may hugot pa para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong linggo. Cancer. Hi Leo, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Ayan. Kaya pa ba natin? Tayo po ay live na live, nagbabakil agad si Moonshang. Patawarin ako po ay bahagyang may ubo pa rin, pero ilalaban natin ang inyong reading this week. Leo, kamusta? Leo energy, anong kailangan marinig ng mga taong ito? June 8 to 14. Message po. Any guidance para sa mga Leo ngayong linggo? Anong kanilang aasahan? Anong parating? Anong ganap? Leo energy. Any message po. The Ten of Wands. Leo, para sa'yo.
Leo. Okay. Kamusta ang mga tulog niyo, Leo? Alam mo, I have my ascendant or rising sign in Leo. In a way, makaka-relate ako dito. Okay, sige, mag-add tayo ha. Kamusta? Kasi I see dito with Ten of Wands, especially kung mag-resonate na patuloy yung parang dami yung ganap din, dami yung dalahin. Pero this week, i-claim natin na yan ay ma-achieve, matatapos, sign of completion, makakawala na kayo dyan. I mean, it can be a secret project for some. Bakit ganun nakukuha natin? Na hindi nyo na, kumbaga this is something tahimik nyong inilaban. Na this week, ngayon nyo maramdaman na teka lang ha. Sandali naman. Ngayon tayo napagod. Okay, may mga hugot ang inyong baraha. 10-10. 10 of Swords, 10 of Wands. Kita nyo, parang may 10 espada pa siya na nakatagan. Pero both in reverse, guys. Pakita natin sa live. So, merong magtatapos. Ano yung magtatapos? Especially for some of you, tayo ay general reading. More on sa mga, yung routine nyo sa trabaho, sa connections, especially, patuloy kayo naging busy, productive, na kinulang na nga kinulang dun sa oras, sa me time, yung pahinga nyo. Sino bang pahinga nyo? Hindi kayo masyadong naging bukas doon sa social setting. The Three of Cups is in reverse. Sobrang mag-a-apply yan sa ilang ganapan, especially si Venus, still currently nasa inyong mga 12th house. 12th house, may pagka-hidden, may ilang parang naka-hide, may ilang secrets, private, low-key lang yung energy. Especially pagdating sa love, romance, guys. Then or sa mga passion nyo, sa mga ginagawa nyo, meron kayong wino-workout dyan or hindi ko makuha yung pinakasalita. Meron kayong trabaho na lang na tanging kayo lang yung, parang yung focus nyo, andun lang. Nilaan nyo yung best nyo. Binigay nyo, nakita ko nga, ayan 10-10 ang rating, nagpagod, nagsikap, physically, mentally, emotionally, binigay nyo yung best nyo. And, i-claim natin, once na pumasok sa Venus sa inyong sign, this week, by Saturday yan. Na-mention ko kanina. Sana tama si Moonshot. Basta this week, by weekend, Friday or weekend, makikitaan nyo na yung, lalo pa kung alam mo sa sarili mo, Leo, na nagsikap ka, hindi ka masyadong nagtulog, napabayaan nyo yung ilang sektor, pamilya, yung social life nyo, relationship, along sa ilang baraha mo, isa yung iniiwan medyo pagod. Eto na, may ganda akong nakikita, guys. May pag-angat nung pinagsikapan nyo, magle-level up, or hindi, masasabi nyo na hindi na baliwala yung pagpupuyat ko. Ganun yung energy. Yes po. So, pwede rin to relationships and Knight of Cups, kung nagkaroon kayo ng delays, or nakaramdam kayo ng ilang glitch, parang walang masyadong ganap, naging, as I mentioned, private, yung connection, relationship, hindi nyo napaangat yung totoo, naging secret affair ba to? For some of you, tahimik lang ang buhay, trabaho, at relasyon. Nitong mga nakalipas eto na, gigising ang mga sitwasyon. Makikitaan nyo na all eyes are on you, Leo. Lahat ng mata mapupunta sa'yo. Kasi nga, andito na, magliliwanag ng mga sitwasyon. Makikitaan nila yung ganda mo, angat ang yung aura lalo, yung pagiging magnetic mo, magiging maganda na yung flow sa love life. Yes, kikinang, magiging magical. Alam ko matamis yun.
Pero stay optimistic. Yes, pero una't huli ha, lalo kung mag-apply po na, ngayon pa lang, para bang pagod isa yung iniwan guys. Kamustahin ang sarili ha, kasi physically, mentally, emotionally, minsan, hindi na napapakiramdaman dahil nga, meron kayong goal. Meron kayong tahimik na nilaban sa buhay. So you have to listen to your body. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Pahinga lang din pag may time ha. Venus, when Venus entered your sign this week na maglalas in the next coming weeks, magandang chance to na kayo naman. Okay, ipamper niyo yung mga sarili niyo. Magpaganda, magpaspa, mag-change ng something sa inyong mga looks. Walang, parang, walang imposible. Alam niyo, kaya hindi na gumagana yung kape, pero magandang chance. Okay, take care of yourself din. More on self-care and self-love. At magtulog, magbawi ng tulog if ever. For some, meron ba kayong higit na lumalakas yung mga, this is about your dreams. I feel na ito yon. Kita mo, sa inyong pagtulog, if ever, puro nakahiga yung mga dito. Maaring meron kayong mga, naging vivid yung mga dreams nyo. For some of you higit na lumalakas yung inyong, parang papuntang psychic na to, Leo. Para bang, I feel, merong mga information na pwedeng pumasok dyan. Since si Mercury ay nasa mga Cancer din ngayon, and it's all about communication, connections, maaring may mga, sa panaginip nyo, merong ilang information na pwedeng maiparating sa inyo if ever mag-resonate ito. If you're into journaling, kahit over sa inyong mga phone lang ito, isulat nyo yan. Ilagay nyo sa mga notes nyo. Kasi baka meron kayong mapulot siya ng impormasyon. Actually, ang dami ko rin panaginip ngayon Sobrang lalim, guys. Again, makaka-relate din ako dito kasi nga I have my rising sign in Leo, pero ganun yung energy. Parang nakikipag-usap lang ako sa tropa ko. Live na live po tayo. Live na live si Moonchild. Patawarin, no? Kasi yung boses ko Hindi ko maiparating tuloy yung message ng maayos. Pero, may mga information dyan, ha? Meron kayong pwedeng mapulot pag tagpi-tagpiin nyo yung mga panaginip nyo. Kasi yung panaginip na yan, baka magamit nyo yan sa bawat aksyon, desisyon na pwedeng umangat. Maaring kailangan ko lang mabanggit yon for some of you. Nagiging malalim po na may hugot pa. Kita nyo ang boses ni Moonchild. At uminom pa po. Hindi nata kakayanin. Nawawala yung boses ko, guys. Paano na to? Para sa akin, nakita talaga itong message. Pagod na si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, guys. Papakiramdaman ng sarili. Of course, you have to listen to your body. Kayo ang higit na makapagsasabi niyan, ha? Si 12th house, connected din yan sa healing, guys. Connected sa hospital facilities. Hindi sa tinatakot ko kayo or ano pa man. Pero, if ever ngayon palang Moonchild, yes, parang may something akong binabaliwala. Huwag babaliwalain ang nararamdaman. Magandang pagkakataon nito to consult someone professional, guys. Yes. So, ayun. Ano man yung nararamdaman nyo, physical, mental, emotional, take care of your health. Paano nyo magagampanan itong mga obligations na nakikita ko, push kung push, grind kung grind, kung kayo mismo ay pagod na. Deserve nyo ang pahinga. Okay? Alam nyo, humaba yung message. Iisa lang talaga iniwan ng baraha. Ito yung umaangat, guys. Listen to your body, trust your intuition, follow your heart. Ito yung umaangat na mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Virgo. Kamusta kayo? Virgo energy, guidance,
Any message para sa mga Virgo this week? Anong kailangan nilang marinig? Anong kailangan marinig ng mga Virgo this week? Hopefully, maging straightforward lang tayo. Virgo energy. Any message po? The High Priestess. Okay. Virgo, napapaisip si Moonchild sa mga bumabagsak. Meron ba kayong, ito pwedeng kusa niyong maramdaman or kusa ipapaangat ng taas ng universe? Parang gusto niyong umalis. Parang gusto niyong maglayag? Or meron kayong pupuntahan ba talaga? Kung mas practical tayo. Parang meron pa kayong gustong ma-discover, matutunan, makilala, mga pagbabago sa buhay nyo. Pero in a way, naging indecisive pa ang ilan or stock up pa sa isang relasyon or posisyon. Alam ko, diretso. Sabi ko, mabilis lang tayo. Pero parang may hugot ang mga barahan nyo. Para sa ilan, parang, especially, magkakaiba pa rin naman ang bawat isa talaga. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba guys ha. Halimbawa, sa isang trabaho, meron pa kayong gustong subukan ng mga bago. Yes, may mga gusto kayong changes. Meron kayo, gusto nyo na bang lisanin ang inyong mga work? You have to listen to your intuition guys ha. Kasi parang meron kayong ini-ignore na calling. The High Priestess is in reverse. Parang binabaliwala nyo kung ano yung sinasabi talaga or tinitibok ng inyong mga puso. Tayo po ay general reading, relationship man or partnership, work. Pero in a way, kasi nga iba-iba tayo, di pare-pareho ng opportunity ang bawat isa. Parang wala kayong option, wala masyadong choice. Kundi ang manatili kung nasan kayo ngayon. Na okay lang naman guys, no pressure, isa-isa sa mga gusto nyong marating or ma-achieve pa. Weekly lang naman tayo. Kung ano yung mga gusto nyong puntahan, matutunan, madiscover pa, kahit sa inyong mga sarili, simulan natin ngayon. Isa-isahin natin. Set long-term plans. Si Seven of Pentacles naka-reverse. Magplano, isa-isa lang guys. No pressure ha. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmamadali. Wala namang agad-agad overnight nandun na tayo sa mga changes na gusto nyong makita. Be decisive, be clear, buksan nyo ang inyong mga mata, especially if this is something major or big decision na kailangan nyong buuin. Na in a way, baka talagang wala pang pagkaklaro ngayon. Parang may very private pa, low-key with the High Priestess or sinisekreto nyo ito na emosyon. Pero deep inside, parang meron kayong gusto pang pagbabago na maramdaman sa inyong buhay. Na ang ganda. Kasi patuloy kayong naniniwala doon sa mga possibility na pwede niyong kaharapin, matanggap sa future. Pero stay in the present guys ha. Kasi the more na masyado nating pinapangunahan yung bukas or sa hinaharap, baka ma-pressure kayo or ma-overwhelm kayo. At dito, wala tayong magawa. Lalo tayong ma-stuck doon sa situation na baka hindi na or wag na lang. Okay? So, kalma. Napakaganda to set your intentions. This week, weekly tayo sa mga gusto niyo pang ma-reach sa buhay. Alam ko, ipagkaseryoso yun. I see na hindi imposible yan, guys. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo, imposible na posible pa. Si Ace of Cups ay narito, although huling-huling bumagsak ata ito, kung di nagkakamali si Moonchild. New beginnings, fresh starts, new connections, new friendship, new love interest, may mga bago guys. Yung mga kagustuhan nyo na talikuran or pakawalan na yung mga old habits nyo, old people, old patterns, relationship, partnership, hindi yan imposible. Pero sa ngayon, isa-isa lang ha.
Lalo kung talagang andito pa kayo, halimbawa, andito pa kayo sa isang work, may commitment pa kayo dito. So, ayaw naman natin magpapadalos-dalos or magja-jump start doon sa mga bago nang hindi pa kayo totally okay kung nasaan kayo ngayon. Sana kahit paano nakukuha si Moonchild doon, pero sabay sa flow, as long as alam niyo sa inyong mga sarili na this is something na gagawa ng paraan. May solusyon-resolution, guys. Huwag mainip, huwag magmamadali with the fool. Okay? Huwag ma-stuck. Set intentions. Be clear sa inyong mga hangarin. Eyes on the prize. Ganun yung energy, ha? At yung conclusions, yung kasagutan sa mga tanong nyo, parang ang daming tanong na nakikita ko rito, matatanggap nyo yan sa tamang pagkakataon. Hindi naman lahat kailangan masagot mo yung mga, sabi ko nga, mga gusto mo pang malaman sa buhay. At hindi lahat ay kailangan natin ng kasagutan. Okay, ito naman yung napag-aaralan na paghahandaan, isa-isa lang. Alam ko may pagkaseryoso, pero maring, kaya ito yung pinakaano ko, maybe enjoy kung nasan kayo ngayon. As I've mentioned, be present. May mga ganap ba this week kung mas magiging practical? I see na merong ilang connections, party events na pwedeng maganap ngayong linggo. So, maging bukas kayo dyan. Have fun, enjoy din. At medyo may pagkaseryoso nga. Kalma. Okay, be present, guys. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Patuloy ka lang mag-show up sa pang-araw-araw. Yun ang sekreto sa aking nakikita sa barahan nyo. Ito yung umangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Virgo. Hi Libra, weekly gabay tarot scope tayo from June 8 to 14, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Libra. Kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig this week? Anong parating sa mga Libra? Any guidance? The Hangman. Six of Cups. Patience. Haba ng PC ang pasensya sa ilang hinihintay nyo na maring may kaugnayan unang-una na trabaho, saan kayo kumikita. Para mag-isa pa, okay, isa lang. Kung nagkakaroon ng ilang feeling nyo ang bagal, yung progress, maandar kayo guys. Let go of control, okay? Let go of worry, yung mga pangamba nyo dyan. Umangat kasi dito yung, eto yung ngayon ha, weekly tayo. Yung sense of responsibility, yung purpose, na kailangan makapag-provide or makapag-share. Umangat yung pagiging independent nyo. Expect the unexpected, guys, pero yun nga, no control. Let things flow naturally. Sa connection man yan, or position nyo sa trabaho, I feel na gaano man minsan nagiging mabagal ang mga sitwasyon, lagi nyo tatandaan, as long as binibigay nyo yung best nyo, as I've mentioned, yan ang hindi mababaliwala or nababaliwala. Merong potential na magbukas yung opportunity sa tamang pagkakataon. Hindi man agad-agad ngayong linggo for some of you. Tayo ay general at weekly guidance lang naman ito. Pero patuloy nyo i-show, huwag kayong panghinaan ha, just because I feel for some may pagkainip. Naiinap na or parang stuck dun sa ideya na parang dito na lang ako, hanggang dito na lang, parang wala nang chance, Moonchild. Actually, isa yung iisa lang yung iniiwan na guidance. Parang dream, believe, survive. Pang starstruck na naman to. Patuloy na paniniwala. Kasi maganda yung ito na naman tayo sa maganda, Moonchild. Kasi ito nga, si Queen of Pentacles, regardless sa gender or sa imahe na nakikita nyo, okay? Ito yung kakayanan nyo na
magampanan ng mga bagay kasi andito rin yung mga dahilan nyo, yung hugot nyo in life na kailangan mayroon kayong maibigay, mayroon kayong magawa. As long as alam nyo sa sarili nyo, patuloy lang kayo nag-show up, nag-showcase ng kakayanan nyo, actually, maaring nabanggit ko na to sa mga past readings natin. Meron tayong darating na Venus-Jupiter conjunction. This week yan, guys, at yan po ay magbibigay diin sa inyong mga buhay karera, sa inyong buhay career, maging ano pa man yan. So, reversal tayo ha. Kung kayo mga umangat dito yung pagiging parents, single mother or father, or kung nasa isang relasyon kayo, buhay mag-asawa, Libra energy, reversal. So, pwedeng sila yung makaramdam nito. At syempre, kayo ay mabibigyan, mababahagian, kayo ang mabibigyan. So, meron kayong isa-celebrate, guys. Okay, huwag pagdududahan ng kakayanan, tuloy lang. Okay, patuloy niyong i-showcase yung mga kakayanan. Gamitin ng boses kasi si Mercury, the magician sign of Mercury, currently nasa inyo rin mga 10th house of career. Present something, connect, communicate, yan po ay pahahalagahan, mapakikinggan. Ano mang pwede nyo maipresenta sa inyong buhay paggawa. Okay? May something ganda dyan. May opportunity. I-claim natin yan. Huwag lang kayong maiinap, guys. Darating sa inyo yung liwanag na hinihintay nyo sa tamang pagkakataon. Samahan ng patuloy na dasal, tiwala lang ito. Patuloy na tiwala sa sarili, syempre pa sa proseso, at higit sa kanya, samahan ng patuloy na dasal. Pray lang natin ito. Timing is everything. Walang overnight, andun na tayo. Pero as much or as long as andyan yung effort, yung tiyaga, di kayo sumusuko, yan po ay di mababaliwala. Yes. Laban na natin yan. Ha, tiwala lang. Ito yung umangat na guidance advice. Message na marahil ay kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Scorpio energy. Scorpio, kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig? Anong aasahan nyo this week? Okay. Sandali ha. Shuffle natin ito mabuti. Hindi ko kailangan ko i-shuffle ulit. Para ngayon ko lang ito gagawin. Sa inyo lang. Scorpio. Kasi yun at yun yung umangat kanina. Before your sign. Gusto ko i-shuffle pa. Scorpio, ano kailangan yung marinig? This week, Scorpio energy na tayo. Any guidance, advice? Anong kanilang aasahan ngayong linggo? Okay, ayan. Okay. Kamusta kasi kayo guys sa inyong mga relationship? Ito talaga eh. Yun at yun yung bumagsak. Ito rin yun guys. So marahil para sa inyo rin yung message. So tayo ay general reading naman Of course, just only take what resonate. Relationship wise, kamusta kayo? Especially for couples in a relationship. Andito naman yung energy, no? I see na merong nag-e-effort, reversal tayo. Pwedeng ikaw, nang higit, or ang yung person, medyo parang ang isa sa inyo, married couples to ha, in a relationship. Parang may nakukulangan. Kasi yung isa, ay todo bigay. Okay? Parang binibigay lahat ng energy. Na in a way, syempre, hindi natin maiwasan na mag-expect na sana ganun din yung partner para sa'yo. Okay? So, may ilang imbalances lang. Weekly lang naman tayo na in a way, parang minsan,
ay hindi nagtatagpo ang inyong mga enerhiya or sadyang umaangat yung differences na napaka-normal. Wala namang perfect relationship. Pero dito yung pagka-fire. Nandito yung fiery na energy. Marahil pag-unawa. Okay, ako na naman yan, Moonchild. Ako na naman ba yan? Scorpio, marahil ikaw na nga. Kumbaga, ikaw na tong higit na umunawa. Ikaw na yung maging bigger person muna. Hanggat kaya, naway sabi nga nila, mga bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. Si The Magician, minsan yung spark, yung kilig, naka-reverse. Yung pagiging magical sa situation, lalo kung matagal na kayo, na in a way parang paulit-ulit na yung mga ganap, very fleeting nga raw yan, yung mga kilig-kilig, nawawala. Pero yung spark, yung init, yung passion, yung love, nakikita ko naman nandito. Okay. So, tayo ay general message, ha. Siyempre pa, magkakaiba pa rin ang bawat isa, pero nakikita ko na ito ay pawang pace lang. If ever mag-resonate na parang di kayo masyadong nagtatagpo or meron bang minsan may ilang misunderstanding or na may misinterpret yung ilang situation, this is something na maidadaan sa pag-uusap. Okay. Ganun yung energy. Especially kung kayo yung mga LDR, kagaya niyan, si Miss Jessica, tayo po ay live na live kausap ko. As a Scorpio, o nga, no? Lalo pa kung nasa long distance relationship kayo or long distance yung affair, hindi siya madali. Sadya nga angat yung differences. Pakita natin sa live. Two of Cups. Hi, Miss Maulicious. Salamat po. Tayo po ay live na live. Pero, nasa na tayo. Yun yung maiwan ko, yun yung pinakauna kong na-message. Balance is the key, yung compassion, yung passion, yung love nyo. Pag-unawa lang to, ha. Patience. Si Temperance card, yung temper. Okay? Huwag tayo pangunahan ng anumang bugso ng emosyon. Alam natin hindi makatutulong sa relasyon. Balance. Patience, more patience, and patience. Other messages. So, medyo meron tayong I feel sa work-wise. Minsan ang hirap bigyan ng protection yung posisyon. Kamusta ba kayo sa trabaho? Kung iba-apply natin dito, ha? Parang may mga demands akong nakikita sa mga nakatataas, a superior, your boss, an employer, a client. So, ganun din. Kayo na itong higit na maging bigger person. Kalma, hinga. If ever mag-resonate na parang ang daming hinihahain sa inyo ng inyong mga boss. So, yung blessing of work andito, guys. Especially kung etong trabaho ay sa ibang bansa. Nakikita ko sa yung energy ni Sagittarius, regardless sa zodiac sign, Sagittarius ay connected sa travel, international, na sobrang ko-connect natin din yan astrologically. Nag-highlight pa rin ngayon ang inyong mga 9th house of international ganap. Relasyon man, trabaho, negosyo. May ganda dyan, guys. May good luck. Kahit pa kaakibat niyan, I see yung pagiging fire, yung fiery energy, dalawa lang yan. Either nag-iinat kayo dun sa passion nyo, sa love nyong gawin, love nyong tao, or nag-iinit ang mga ulo. Okay? Kumbaga, meron naman talaga tayong certain mood. Yung mood swings na tinatawag. So, hindi maiwasan yan. Tao lang tayo. May ilang stress, may ilang distractions, may ilang wala namang perfect relationship. Pero this is something aking ulitin, patience, more patience. Stay alert kayo sa mga, if ever mag-resonate na merong mga ilang distractions or miscommunication, huwag kayo papatalo dun. Eto kayo, as a Queen of Cups, yung puso nyo, hinga, kalma, yung compassion, yung love, nandyan yun eh. Kaya lang tao lang din tayo. Stay balanced, stay calm, at huwag papaapekto sa ilang negativity. Okay, huwag mainip, huwag magmamadali. Ito yung guidance advice na marahil ay kailangan yung marinig. May hugot pa this week.
Mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Hi Sagittarius, so weekly gabay horoscope tayo from June 8 to 14, uurong ko lang kayo. Patawarin, sinilip ko pa sa kalendaryo. Ang bagong linggo na ito, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo this week. Ano po nga asahan, anong parating sa mga Sagittarius ngayong linggo? Any guidance, advice, Sagittarius energy? Agad-agad as a travel sign, travel sector. Actually, this week, once pumasok si Venus sa inyong mga 9th house of anything international, travel, meron kayong pupuntahan or kahit sa simpleng plano ngayong linggo, aangat po yan. Yes. Saan ang punta? Ready nyo na inyong mga visa or passports. At tayo. Sagittarius, anong ganap? Anong asahan this week? Mensaheng gabay po para sa mga taong tutu. Although very busy pa rin guys. Si Mars kasi ngayon, si Mare. Kung ating i-apply yung ilang bumabagsak sa inyong mga baraha. Fiery, yes. At the same time, medyo low-key, private. Dahil na rin sa sobrang busy. Kita nyo, sobrang parang nagja-juggling kayo dito. Ang hirap i-balansi ng mga situation. Si Mars, right now, currently, pakita natin sa live. Planet of energy, nasa inyong mga 6th house. The Lovers is in reverse. 6th house of alin? Marahil si The Lovers kaya nag-reverse. 6th house of your work, daily service, daily work routine. Diyan din pumapasok ang inyong mga kalusugan. Hindi po isang medical advisor si Moonshine. Simpleng card reader lang tayo, pero dito pa lang, parang marami na akong may iwan. Isisentro na natin si The Lovers. More on self-care guys ha, kasi lalo kung mag-resonate po na sobrang busy, Moonshine, dami kong ganap. Sa trabaho, parang daming inihain ni boss. So, anong gagawin? Balance, alam ko madaling sabihin ito, pero hanggat kaya, i-priority nyo rin ang inyong mga sarili. Although andyan yung pag-busy, productive, baka hindi nyo napapakiramdaman masyado kasi nga, enerhiya, andyan sa mga buhay paggawa nyo rin 6th house work po yan. At andyan yung lakas, yes, pero tao ka lang din. Okay, remind mo ang sarili na napapagod ka rin kasi baka hindi nyo nararamdaman na nga po sa dami ng ganap, sa dami ng trabaho na kailangan syempre pa magampanan or matapos. So, tapikin din ang mga balikat, more on self-care, self-love. Or, oo nga, Moonshot, ito na. Iba-iba kasi tayo sa salitang pahinga. Okay, sabi ko nga unang bagsak, baka ngayon pa lang may pagpaplano na kung paano kayo makapag-recharge ng inyong mga baterya. At yun po ay sa paraan ng pagbiyahe, travel, meron ba? Or when it comes to love, the Lovers bumagsak. This one is in reverse. No matter what your relationship status, Sagittarius, maaaring may pagka-private na na-mention ko, low-key, in a relationship, maaaring tahimik lang kayo. Ayan. Si Venus kasi, Planet of Beauty, Love, yun yung sisilipin natin kasi sa The Lovers o mga, nasa inyo pa rin 8th house. 8th house of secrets. Meron bang ilang secret affair ngayon for some of you? Tahimik lang ito na kumbaga getting to know each other pa lang ba? Or tahimik niyong nilalaliman ang mga sitwasyon? Kung nasa isang relasyon, maaaring tahimik niyo isi-celebrate ang bawat isa sa inyong mga paraan. And once na pumasok, why not? Baka kasama niyo ang inyong mga partner dito. Si Two of Wands, travel. Maaring may pag-travel kayo. Na in a way, baka more on private lang ito or connected din sa inyong mga affection. 8th house of intimacy. Ayan, medyo malalim. Medyo sikreto, may pagka-misteryoso ang inyong mga love life, Sagittarius. Pero dito yung chemistry. Sige, add pa tayo. Ayan na. 10 of Pentacles. I-claim na natin ito. Upright na natin. Card of Abundance. Jupiter.
Meron at merong money na papasok kasi currently nasa inyo pa rin 8th house po ito. 8th house of finances. Meron tayong darating na tinatawag po, maring narinig nyo to kay Moon, South, Venus, Jupiter conjunction, ang inyong mga planet ruler na si Jupiter ay nasa inyong mga 8th house of money, finances, may ganda dyan. Sobrang perfect. The Lovers, Venus, energy, and planet of abundance, the Ten of Pentacles. This is a great sign na merong paglago, merong patuloy na growth, meron at merong papasok na kaperahan. At mula to, guys ha, nakita ko dito umangat sa inyong baraha, yung patuloy yung pinagsisikapan, syempre pa, pinaghihirapan. Maring ito ay commission, bonus, or pag-increase ng inyong mga income, i-claim na natin yan. At dito, makakapagpahinga kayo, makakapag-relax, makakapag-travel. I-claim na natin yan. Ito yung umangit na guidance advice para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot scope tayo from June 8 to 14, 2026. Kuha tayo ng guidance advice para sa inyo ngayong linggo. Ano nga asahan ng mga Capricorn this week? Capricorn energy. Kamusta kayo? Capricorn, any guidance po para sa kanila? Message this week, Capricorn. Anong kanilang aasahan? Ang bilis. Capricorn. Okay, update na natin. I see connection, reconnection, reunion, communication, 3-3 communication talaga. Especially for some of you na nagkaroon ng tension, Capricorn, sa inyong mga partner. Pero tayo ay general reading. Ipapasok na natin lahat ng sektor relasyon. This is about your friendship, your circle, or partnership in business, your love life. Kung meron kayong tension itong mga nakalipas, i-claim natin na this is something maidadaan sa mabuting usapan. Especially, ito maaaring nababanggit ko na nitong mga past readings natin, meron tayong tinatawag astrologically na Venus-Jupiter conjunction. Ito ay magbibigay din po sa inyong mga 7th house of relationship. So, naway mapag-usapan nyo ng matiwasay at mapaangat kung anong sinasabi talaga ng inyong mga puso. Sana'y mapangibabawan kayo ng pag-unawa. And I see na magbo-bloom. Meron pang chance to. For some na nagkaroon lang naman ng misunderstanding, miscommunication. This time, ito yung iniiwan na guidance ng barahan ninyo na may paraan. May solusyon, resolution, reconnection, or even reconciliation. Okay. Yes. 7th house ang lawak din. Pwedeng konektado po sa inyong mga negosyo. Napakagandang pagkakataon to connect, communicate, collaborate, partnership. Diyan talaga yan. If ever, andito na kayo, nasa shared business na kayo, or nasa same interest kayo ng mga taong ito sa inyong paligid, pwede kayong makabuo ngayong linggo nung kahit sa simpleng ideya, pagpaplano pa lang kung paano kayo pwede pang kumita, kung paano kayo mag-grow. I see celebration, guys. Oo, na may kaugnayan din sa ilang past connections. May hugot. So, balance, naway mapaangat yung pagiging kalma sa mga bagay ito yung iniiwan at huwag magpapatalo dito sa ilang tension. Okay. Nagbo-bloom ang alin ang inyong mga social sector. Love life, guys. Especially kung kayo mga married na rin. Or why not? Kasi nga 7th house, connected po sa marriage. May celebration. Paano na to? Sasabihin mo na moonchild. Pero for some, maaari pong makatanggap ng love or marriage proposal this week. Actually, maybe this is a sign. Ano pa man ang inyong gender, regardless. Pero, napakagandang linggo ito. Capricorn, especially para sa inyo. Venus-Jupiter conjunction.
na ipaangat kung ano yung tunay na nararamdaman nyo. Yes, I mean, pagiging totoo. Follow your heart. Maybe for some, this is a sign. Mag-propose na kayo sa inyong mga iniirog. Magandang pagkakataon po ang linggong ito. Celebrate love and life. Ito yung umangat, diretso lang para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong linggo, Capricorn. Hello Aquarius! Ito na po ang inyong reading weekly gabay horoscope. Horoscope tayo para sa inyo ngayong linggo. Sinasalubong tayo ng eroplano. Meron ba kayong travel? Aquarius, why not? Kahit sa simpleng pagpaplano. In the future, any guidance, Aquarius energy, kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig? Anong kanilang aasahan? Any guidance po this week? June 8 to 14, Aquarius. Okay. The Lovers, the Ten of Wands, nag-reverse si The Lovers ulit. Kanina pa siya nag-reverse. Pero regardless, kahit naka-reverse si The Lovers, love is there, guys. Love is the key. Love is the answer. Ay, ready na talaga yung quote ni Moonchild. Ito na naman yung 10-10. Sandali ha. Ready na yung quote ni Moonchild pag si The Lovers nag-reverse. Wala sa reader lang naman yun ha. Love pa rin the world. Ay, may travel talaga, no? So, maring may ilang delays ba sa ilang proyekto, trabaho, may pagkapagod na naman tayo nakikita na inuwi, baka hindi nyo masyadong nararamdaman or ito yung pinaka-advice. Actually, sobrang perfect na naman yung bumabagsak dito. Pagitna natin. Kung akin pong i-apply astrologically, kanina ko pa na-mention, maaring sa ilang past readings natin, na-mention ko na kung kayo nakakapakinig na po, meron tayong darating na Venus-Jupiter conjunction na tinatawag sa astrolohiya, and ito po ay magbibigay din sa inyong mga 6th house. Ang lawak ng 6th house, connected ito sa inyong mga kalusugan. Na nakikita ko, hindi po isang medical advisor si Moonchild ha. Paalala lamang po na ako po ay simpleng card reader lang. Pero nakikita ko dito yung maganda guys. Pero tayo po ay general message ha. Yung ganda na ito, yung lakas ay nasa inyo pa rin. Okay, totoo yan. Everything's still up to you, Aquarius. Paano to pangahawakan? Paano mo bibigyan ng pagkakataon ng sarili na magkaroon ng ganda, ng lakas. So, kung hindi nyo masyadong, parang hindi naman moonshot, pero walang something lakas. Kaya nga nakikita ko dito, I will be honest, may pagkapagod, parang marami kayong ganapan sa 6th house, connected din po yan sa inyong mga serbisyo, trabaho, your everyday routine, yung pang-araw-araw na ginagawa mo sa buhay. So, lalo kung marami, kayo ay may mga pina-priority na, parents na, may mga ganapan, yung sense of responsibility na kailangan lobat na tayo. Kita nyo yung ating, kung saan tayo nagla-live, nalalobat din tayo guys. Napapagod din kayo, Aquarius. So, okay lang. It's okay to pause. Bitawan nyo mo. Hindi naman sa especially if this is something existing problema, hindi sa tatakbuhan. Pero papakiramdaman, ha? Kasi si 6th house, yan na yung pang-araw-araw na gawain nyo eh. Yes to opportunity, guys. Pero mag-yes din kayo sa inyong mga sarili. Okay? Kumbaga, sabi ko nga, hindi para sa lahat, merong opportunity. Magkakaiba ang bawat isa eh. This is something, maraming pagkakataon kayong magbibigay sa sarili ng oportunidad to relax. Okay, alam ko, madaling sabihin yun. Parang, paano yun, Moonchild? Alam ko, hindi lahat pare-pareho ng opportunity. Pero sa inyong paraan, take it easy sa inyong mga routine. Kung kailangan sa inyong way, bitawan muna, unti-unti, isa-isa lang. Okay, lalo kung medyo marami, may ilang bigat akong nakikita. Na again, astrologically, this week, pinapaalalahanan kayo na may ganda, may lakas. Pero sa reality, magkakaiba ng mundo. The world is in reverse. Up
ups and downs, highs and lows ng mga situation. Tutulungan natin ang ating mga sarili. Totoo yun. Walang higit na makatutulong sa ating sarili, kundi tayo lang din. So, pahinga pag may time. Magandang pagkakataon ng linggong ito to check in on your health, physically, mentally, emotionally. Ito naman ay maaaring ngayon pa lang actually kusa yung nararamdaman. Okay, maaaring may mga gusto kayong pagbabago or may mga gusto kayong i-improve, i-develop sa inyong mga sarili na ang ganda. Maaaring I feel for some, nagpapagaling, nagpapahinga, nag-relax na talaga, or yun yung pinaka-advice. Okay, take care of yourself, of your health, Aquarius. Paano natin magagampanan yung mga patuloy niyong dalahin dyan kung kayo mismo ay pagod na? Huwag niyo masyadong i-punish yung inyong mga sarili. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Pay attention din sa inyong kalusugan. Sa akin talaga nanggaling yun. Note to self. Ayan, isama niyo na ako for some maring ngayon pa lang, sabi ko nga kusaan yung nararamdaman, umaangat yung energy na kailangan. Mag-gym na ako ngayon. Kailangan magzuzumba na ako ngayon. For some maring nandyan po kayo sa sitwasyon na yan. Na ang ganda, kasi mapapaangat nyo yung improvement, yung development, yung pagiging healthy sa inyong mga sarili. Idamay nyo na si Moonchild dyan. Yes, ganun guys. So, kaya ko medyo, naninibang si Moonchild kasi general reading po tayo. Depende. Kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. Pero yung pinapaalala ng mga barahan nyo, practice nyo yung Zumba. Hindi. Practice nyo yung pagiging present lang din, guys. As an Aquarius, very futuristic kasi kayo. Parang wala pa tayo doon, nandun na kayo. Naunahan nyo na ang mga sitwasyon. Huwag mag-overthink, huwag mag-iwan ng anumang control. Practice nyo yung gratitude. Kung nasan kayo ngayon, be present. Stay in the moment, kalma. Okay, isa-isa lang. Take everything one day, one step at a time. At huwag din daw po pababayaan ang katawan. Alam mo, note to self talaga to. More on self-care and self-love si the lovers, ha? Ito yung umaangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo from June 8 to 14, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo Pisces? Pisces energy, any message? Anong inyong aasahan this week? Mensaheng gabay po para sa kanila. Guidance? Pisces, anong parating sa inyo ngayong linggo? Any message? Anong kailangan nilang marinig? Ten of Wands. Maring meron kayong makomplete, matapos, so naka-slant siya, no? Or maring nasa proseso pa lang ito for some of you. 10-10 ang rating. I feel na hilahin kayo ng enerhiya between home, family, and your career. Or talagang kusang aangat yung sense of security, responsibility, yung obligations na kailangan meron kayong maibigay, maipundar. Bakit maipundar? Kasi buhay tahanan po ito. Sa Ten of Wands, kita mo, may bahay po dun. Home, family sector, why not? May ilang priorities kayo dyan. Kumbaga, marahil nais nyo silang syempre naman, as a Pisces, andyan ang inyong mga compassionate heart, yung mga puso nyong mamon. Sila yung inyong mga dahilan, especially kung may mga anak na kayo. Patuloy kayong hinihila ng enerhiya na kailangan meron kayong matapos, makompleto, ma-achieve. Para kanino? Hindi lang para sa sarili, pero pang sports pa. Charis, hindi. Para dito sa ilang dahilan mo. Umaangat dito. Kahit na physically, mentally, emotionally, minsan nakakapagod, pero mas umangat, nangingibabaw yung enerhiya ng pagmamahal. Or maybe a reminder, no, once pumasok si Venus, astrologically,
sa inyong mga sixth house. This week kasi yan, by weekend, ayan, nag-highlight, magbibigay din ng inyong mga health. Hindi po isang medical advisor si Moonchild kasi parang may ilang bigat ka dyan. Huwag naman sana kasing bigat ni Moonchild yan. Mahirapan ka talaga. Pero kailangan merong, kumbaga, maybe a reminder, a message. Ito kasi pwedeng kusa yung maramdaman or kailangan yung marinig. Ito yung hiningi natin na guidance to check in on your health din, physically, mentally, emotionally, kasi nakikita ko nga yung energy dito, nabubuhay, na kailangan meron kayong magampanan, matapos, maharap, ma-achieve. So, for some of you, tayo ay general message, dyan pa lang, maaaring hindi nyo na masyadong mapakiramdaman kung anong sinasabi ng katawan. Kasi meron kayong goal, meron kayong kailangan habulin, tapusin na kota. So, take it easy. Napakagandang pagkakataon ito. This week, weekly lang naman tayo, ha? To listen. Very important talaga naman to listen to your body. Okay, physical, mental, emotional, of course, kayong higit na makapagsasabi. Pahinga pag may time, well, iba-iba rin naman po tayo sa paraan ng or sa salitang pahinga. Kasi umangat dito ang ilang taong mahalaga sa'yo. Mahal mo, Pisces. So, maaring yun ay sa paraan ng pag-spend ng time, ng oras, more quality time kasama ang mga taong ito, ang iyong pamilya, or sa paraan ng iyo'y makakapagtulog. Ayan, makakatulog, may tahanan din kasi dyan, may mga bahay dyan. Hindi nyo lang nakikita, pero so, hinga, relax, unwind din sa inyong mga paraan, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na nanlaban kayo. Binigay niyo yung best niyo. Ayan, oo nga, Moonchild, push kung push ako, laban kung laban. Deserve niyo. Deserve niyo something, why not? Magpaganda, magpaspa, recharge your batteries, guys. So, dyan pa lang, nabuo na pala natin yung message. Diretso lang, weekly gabay lang naman po tayo. Mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo, Pisces.